Sino po dito ang gustong maging sawing palad? Taas po ang kamay. Buti na lang wala. Sino po sa inyo naman ang gustong maging mapalad? Taas ang kamay. Siyempre, lahat tayo Pero yan ang masakit na katotohanan. Gusto natin maging mapalad, pero ano ang natanggap natin? Anong nararanasan natin? Ang maging sawing palad. Amen? Alam ko po marami sa inyo sawing palad pagdating pinsan sa pera. Butas ang bulsa. Meron mga iba niloko pa. Kakaunti na lang ang pera na ubos pa. Meron mga iba sa inyo, alam ko din minsan, sawing palad sa kanilang relationships. Amen? Sawing palad sa kanilang mga asawa. Sawing palad sa kanilang pagsasama. At marami sa inyo, alam ko din po, sawing palad sa kanilang kalusugan, lalong-lalo na yung mga tumatanda sa atin. Pagkagising pa lang ng umaga, may nararamdaman na, kumikirot ang katawan. Gusto nating maging mapalad, pero bakit tayo'y sawing palad? At yan yung tanong natin at hiling, Panginoon, paano ba maging mapalad? Panginoon, gusto kong pagpalain mo. Lord, bless me. But how? Alam niyo po yung sekreto para maging mapalad? Simple lang. Taas niyo po yung dalawang kamay niyo. Taas niyo po sa mukha niyo po. Tignan niyo po yung mga kamay niyo. Tinitignan niyo na po ba? Mapalad na kayo. Amen? Pumalakpak kayo. Mapalad na mapalad kayo. Amen? Where does being blessed start? It starts by seeing. It starts by looking. Saan nag-uumpisa ang karanasan ng pagiging mapalad? Sa iyong paningin. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. How the gospel started. Jesus saw the crowd. Nakita niya ang mga tao. Ang mga taong ito may iba-ibang pinagdadaanan. May nahihirapan, may nalulungkot, may pinahihirapan, may pinahihiya. Iba-iba. Nakita niya silang lahat may suliranin, may pagsubok. Pero anong sinabi niya? Mapalad kayo. Nakita niya, mapalad sila. At ang totoo, kung titignan lang natin, mapalad talaga tayo. At pinapaalala sa atin paulit-ulit ng Diyos, you are blessed. Mapalad ka. Paano mo marirealize? Paano mo mararamdaman? Umpisahan mo sa iyong pagtingin. Pero ano nagiging problema ng ating pagtingin? Bakit hindi natin nakikita ang pagpapala ng Diyos? Anong problema ng ating pagtingin? Bakit minsan at madalas pa hindi natin nakikita ang Diyos? Madumi ang ating pagtingin. Pero kung lilinisin mo lang ang iyong paningin, makikita mo ang blessing ng Diyos, makikita mo ang Diyos mismo. Yan yung sinasabi sa Beatitudes. Blessed are those who have a clean heart, they will see God. Amen? May isang kwento tungkol po sa isang misis. Araw-araw, pagdating po ng umaga, pinapansin niya yung labahan ng kanyang kapitbahay. Nirereklamo dito sa kanyang mister. Sabi niya, Honey, tingnan mo naman yung labahan ng ating kapitbahay. Ang dumi-dumi. Hindi yata marunong maglaba. Sinasampay pa dito sa tabi ng bahay natin. Ang dumi-dumi. Ganyan ba yung naglalaba? Pagkatapos maglaba, mayroong mga dumi-dumi. Tinignan po ng mister niya. Alam niyo po kung anong ginawa ng lalaki? Kumuha ng basahan. Pinunasan yung salamin, yung bintana. Tignan mo ulit, sabi ng mister. Ay, malinis pala, sabi. Bakit madumi yung nakikita ng misis? Madumi ba talaga yung labahan, yung damit? Hindi. Ano yung madumi? Yung salamin. Bakit puro problema yung nakikita mo sa buhay? Bakit puro lungkot? Talaga bang problema? Talaga bang lungkot? Baka hindi. Baka ang problema nag-uumpisa sa iyong paningin. Purify your eyes. Purify your thoughts. Purify your heart. You will not only see God's blessing,
but you will see God Himself. Amen? Kung ano man yung mga problema natin, kung ano man yung mga pasakit o bigat ng buhay, yan makikita mo, blessing yan, kung aayusin mo ang iyong paningin. Amen? Pero may pangalawa pa na dapat mong ayusin. Yung iyong paniniwala. Your belief. If you believe in God, what does that mean? That everything that you experience is for your own good. Amen? Kung naniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka na ang lahat ng dumarating din sa iyong buhay para sa iyong ikabubuti. Sabi daw po nila, ang buhay ay parang karera ng mga kabayo. Tayo daw po yung kabayo. Ang Diyos, siya yung nakasakay sa atin. At di ba sa karera, para tumakbo yung kabayo, ano pong ginagawa nung nakasakay ng rider? Di ba pinapalo yung puwet ng kabayo? Minsan yung kabayo hindi po niya maintindihan bakit pinapalo siya eh. Ang sakit, ang hapdi, nagrereklamo siya. Pero kung maiintindihan niya, maniniwala siya, may dahilan. Para saan yung pagpalo sa kanya? Kasi gusto nung nakasakay sa kanya nung rider, mas mabilis, mas matulin yung kanyang pagtakbo. Ano talagang gusto nung rider? Gusto niyang manalo yung kanyang kabayo. Amen? Tandaan niyo po yan. Ano man yung sakit hatapdi mo sa iyong buhay, palo man yan ng Diyos, tandaan mo, gusto ng Diyos na manalo ka sa buhay. Amen? Hindi kinatutuwa ng Diyos na matalo ka. Kaya nga pag madalas yung palo niya, anong ibig sabihin? God is really trying to do His best for you so that you will win in life. Pero hindi mo makikita yon kung hindi ka naniniwala. Amen? Sabi pa nila ang buhay para daw piso. May dalawang sides, may dalawang banda. May saya, may hirap, may lungkot. Amen? Ay yung nakikita lang natin palagi, hirap. Di po ba? At marami sa atin gustong burahin, gustong takbuhan, gustong itago, gustong alisin yung mga sakit, hirap at lungkot ng buhay. Hindi po ba? Subukan niyo po, kumuha kayo ng piso, 10 piso, 5 piso, burahin niyo yung isang side, pambayad niyo, at tanggapin ba? Hindi. Sinira mo na yung pera. Ganyan din ang mangyayari sa buhay natin. Kung tatakasan mo, kung aalisin mo, anuman yung hirap at sakit ng buhay, mawawala ng halaga ang iyong buhay. Gamitin mo yung sakit na yan bilang lakas mo. Gamitin mo yung pagsubok na yan para itulak ka na magpatuloy sa iyong buhay. Meron nga pong isang nag-message sa akin na follower natin. Sabi niya, Father, kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit palagi akong binibigyan ng problema ng Diyos? Sinagot ko naman po ng ganito, mahal ka nga ng Diyos kaya binibigyan ka ng problema eh. Ay, ano po yun? Tignan mo sa klase, di ba? Pag pinapansin ng teacher, yung estudyante, pag palaging binibigyan ng problema, mga assignments, mga project, anong ibig sabihin nun? Naniniwala yung teacher dun sa kakayahan ng estudyante. Kung palaging tinetrain, binibigyan ng pansin ng teacher yung kanyang estudyante, anong ibig sabihin? May malaking potensyal ang estudyante, ang pupil. Hindi po ba? Kung hindi pinapansin ng teacher yung isang estudyante, anong ibig sabihin? Wala yan. Walang talento yan. Walang kakayanan yan. Hindi kaya niya. Kaya magpasalamat ka kung binibigyan ka ng problema ng Diyos. Kasi naniniwala siya sa iyo, kakayanin mo, naniniwala siya na malakas ka. Amen? Wag niyo pong sasabihin na ang buhay masama. Wag niyong sasabihin na ang buhay malas. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ako po, hindi ako naniniwala. Walang ginawa ang Diyos na tao na malas. Walang ginawa ang Diyos na sawing palad. Amen?
Kaya nga binigyan ka niya ng palad para maipaalala sa iyo, mapalad ka talaga. Kailangan mo lang tignan, kailangan mo lang unawain, at kailangan mo lang maniwala. Kaya minsan pa, maniwala tayo sa Diyos na ang lahat ng ating mga nararanasan, mabigat man, masakit man, mahapdi man, para sa ikabubuti natin, gusto ng Diyos na manalo tayo sa buhay. Amen? At hilingin natin sa Diyos, minsan pa, linisin ang ating isip, linisin ang ating puso, linisin ang ating mga mata, makakita ng mabuti. Dahil ang pagiging mapalad at pagpapala nag-uumpisa kung nakakakita ka ng mabuti.